Sumainyo ang Panginoon, maging handa kayong lagi. Inaubawan sa ating mga salitang ibinahayag ni Jesus sa bagay. Sabi nga, hindi ninyo alam kung kailan darating ang anak ng tao. Kaya lamang, bahagi yung nabigyan namin ngayon ng pagninilay natin. Inalintulan ni Jesus ang pagkahanda na ito sa pagdating ng isang baha. So, makahulugan ngayon ang mga baha. Bahagi yun, gawa ng issue ng flood projects. At maliwanag na kung saan ay maalala natin sa banal na kasulatan, yung malaking baha, kung tawagin, the great flood, noong panahon ni Moises, panahon ni Noah. Bahagi yun kung saan ay makita mo natin na sila ay tinangay lahat. Tinangay lahat. Pagkakataon na kung saan ay magpapaalala sa atin ng ilang mga kaluluwanan ng daigdig na ito. Hindi sapagkat kaya tayo iligtas ng Diyos. Hindi. Nagbigay ng warning. Kaya lang, sabi nga, sa pamagitan ni Noe o ni Noah, ay makita mo natin hindi siya pinansin ng tao. Kasi bakit? Kasi akala nila ay nasisiraan ng ulo. Kasi bakit? Nagpapagawa ng isang barko sa gitna ng disyerto, kabundukan, ay bahagi yun ang kung saan ay nakita natin. Kasi ibinayag na yun ng Ama na alin, may isang darating na baha. Magpasalamat lang tayo na yung araw na ito ay hindi umulan. Nakita naman natin ilang linggo na palaging nangulan. Mabuti na, 3 araw na ngayon mainit. No, nangyari po yung baha nung panahon ni Noe, alin? Sabi nga, ay ilang araw, na 40 days, na walang tigil ng ulan. Pagkakataon na kung saan alin, kaya naubos ang tao. Nalunod ang pinakain ng malaking baha. Kaya nga kung isa nakakalungkot isipin natin, hindi lang ngayon, kasi yung mga baha natin, hindi lang ngayon force of nature. Force ng alin? Force na kasalanan ng tao. Isa ho sa maliwanag na itinuturo ng ating pananampalataya at ito rin yung turo ng original sin. Kaya mayroon tayong tinatawag na kasalanang mana na alin? Na ang nagtutulot sa atin ng kapahamakan ay alin? Gawa ng kasalanan. Sigurado yung sa oras na tayo magkasala, sigurado tayo magdaranas ng kapahamakan. Babahayin tayo ng kapalusan. Yan kasi kakibat ng pagkakasala ng tao. At alam naman po natin, may mga pamantayan, kanang tawag na ako sa panyaya ni San Pablo sa 2 pagbasa, huwag kayong mamuhay sa marunong pagsasaya, sa marunong pagdiriwang. Hindi mo masamang magsaya. Hindi mo, sabi nga natin, ang sinabi rin nila, kasi yun ang nangyari sa atin na Jesus. Ang mga tao ng panahon ng Noe na sisiinom, kumakain, nag-asawa. Hindi mo masama yun. Ano yung masama? Ay sa marunong. Sabi ko natin, hindi naman masama mag-inom. Anong masama? Ang maglasing.
Yun nawa yung makita ko natin. Sabi nga ay, do everything in moderation. Para maiwasan natin yung tiyak na papapakamakan natin. Pero yung pangyayari pinay, kahit hindi ko tayo mga Katoliko, kahit hindi yung Kristiyano, ang tao ay pamantayan na tinatawag natin moralidad. Alam natin ang ilang mga bagay na itinuturing natin ang masama at mabuti. Kaya anong gawin natin? Huwag natin gawin yun kasi yun ang kaya yung pinag-uutos yun, hindi sapagkat pinag-uutos. Ngunit alam, ano nga, kung bakit pinag-uutos? Yan ay magdudulot sa iyo ng kapahamakan. Kaya, nag-warning mo ang Diyos sa pamagitan ng Noe. Ano nang nangyari? Hindi siya pinakita ng tao. Bakit? Ang tawag ko nga rin ngayon, nililibang tayo ng daigdig na ito. Nililibang tayo. Kaya bahagi yun, yung ating pamamaraan, sabi nga natin, every time na magsisimula tayo ng misa, habang pinabasbasan tayo ng tubig. Kasi, alam niyo, kaya ako nilagay namin yung pagbabasbas ng tubig before the Mass. Hindi o after the Mass. Kasi nasanay na yung after the Mass yung pagbabasbas ng tubig. Well, I have no against it. Pero ako, sabi ko, liturgically, it is proper na yung pagbabasbas ng tubig ay sa simula ng isa, hindi yung pagkatapos. Kasi ano yung ginagawa natin? Hindi kilala natin ang alin. Tayo mga anak ng Diyos. Kasi ang daigdig na ginagalawa natin ay matanging lang. Baka tayo ay, sabi nga natin, makalimutan ka natin na alin. Na tayo mga nagalangit, bagawan tayo na sa lupa pa. Kaya kung minsan natin, nakakalimutan natin ang Diyos. Nakakalimutan natin ang kanyang mga turo. Bakit? Nalibang tayo sa daigdig na ito. Kaya yan ang inaabot ng mga kapatid natin na ngayon ay alin, ay sabi nga natin, ay involved sa tinatawag natin blood control project na involved yung tinatawag natin mga pangurako at yung tinatawag natin padrino system. No? Kasi hindi naman yan lahat na magkakaroon ng kaganapan kung wala akong kasabwat. May kasabwat ng mga yan. Pero ito yung hamon ay pinapapanig sa atin ang buong pinapaan. Una, na makita natin na alin, sabi nga natin ay alin, na ang pag-iwas natin sa kasalanan ay alin, para mo, sabi nga natin, do no harm. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na ikapapahamak natin at ng ibang tao. At yun ang dahilan kung bakit pinaiiwas tayo sa kasalanan. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Kaya idinudulog natin ang saan ay linisin natin yung ating sarili. Mamaya ako aking tiniyangan lang sa alin na mayroon din tayong umpisa ng bayan sa darating na December 2. Pero yun ang una. Huwag natin ilagay ang ating sarili at ang ibang tao sa tiyak ng kapahamakan. At maging aware tayo natin na ang pangyayari ng Diyos iligtas tayo. Kaya nga gumawa sinuwin ng alin ng isang arbol, isang bangka, isang malaking bangka. Hindi lang po para sa kanyang pamilya at ano yun, tinawagan niya rin yung tao kaya lang hindi nga sila tumugol, kawa ng alin ay akala nila yung si Noe ay nasisiraan ng bait at anong akala niya? Scammer.
baka ito ay sarili niya lang agenda. Kaya nagpapagawa ng malaking barko sa gitna ng kabundukan. Pero bahagi na kung saan ay natin. Hindi. Kaya kung kayo, tumutulong kayo sa inyong kapwa, normal lang yun na akala kasi ng iba ay kayo is scammer. Kasi yun din ang style ng mga scammer. No? Kunyari, natulungan ka muna. No? Pero yung pala yung uututan ka nila. No? Ganun din ang pagtrabaho ng scammer. Pero talagang hindi naman kayo scammer. Huwag yung silang pakialaman. Magpatuloy kayo sa inyong paglilingkod. Na makita natin na itong paglilingkod na ito ay para mailayo natin ang ating sarili sa kapahamakan. Huwag tayong matangay ng mga baha. Baha ng tubig, baha ng kasalanan, baha ng pangurakot, baha ng ang tawagin ko natin ay palakasan system. No? Bahagi yun na kung saan kinakailangan natin. Sabi nga natin, tayo ay may pagiging ngayon sa room, no? Para doon sa 1 trillion marks. Hindi naman tayo makapupunta. Pero ipanalangin natin. At nawa, magkaroon tayo ng kalatagan ng kalooban na tulungan namin yung ating sarili na maputol natin ang kultura ng korupsyon at ng pag-radio system. At kinakailangan din namin na magtulong-tulungan. Alam naman natin yan eh. Bahagi yan. Okay lang, sabi nga natin, hindi tayo nakikilos. At tumisan, mahirap yung pagkilos kapag tayo nag-iisa. Kinakailangan tayo magtulungan yung mga gumagawa ng masama. No? Yan ay may koneksyon. Organized crime, kung tawagin mo nga. Bakit? Kasi sila ay nagtatakiwan. Pero magkaroon tayo sapagkat kinakailangan paglabanan natin ang anumang uri ng bagay na sinisira sa atin. Sa daigdig na ito, hindi lamang sa spiritual natin katatayuan, ngunit kayo din sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Kaya bahagi yun, ipanalangin natin na magkaroon tayo ng kalatagan ng kalooban na sabi nga natin ay paglabanan ang anumang uri ng pangurako, pag-aabuso at pagsasamantala sa sarili nating nakakayanan sa pagkaan natin sa daigdig na ito. At sana nga po ay makita natin kasi hindi naman karaka-raka na mababago agad yun. Kinakailangan natin ng mga tao na talagang hindi sa pagkilos na ito na makita natin na huwag tayong magpadala sa makamundong pagkilos na ito at baka makalimutan natin yung paanyaya ng Diyos para sa mga isa sa amin natin na huwag natin ayan. Sumakay tayo sa bangka na Jesus upang higit nating makamit ang kanyang pagliligtas.